Hello guys, welcome. And this is collective reading. Tingnan natin kung anong nararamdaman ng person mo sa tuwing naiisip ka niya. Tingnan lang natin kung ano yung kanyang nararamdaman at kung ano yung kanyang feelings para sa'yo. Para ito sa mga no contact situation. Once na nasagi ka sa isip ng tao na to, ano yung kanyang nararamdaman or kung ano yung naaalala niya about sa inyo. Okay? Be open-minded po. Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo na lamang. Tingnan natin. Give me the message for collective, no contact situation. Ano yung nararamdaman ng person mo? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo kapag iniisip ka niya? Give me the message. Anong nararamdaman? Ayaw niya mamigay. Meron ditong 4 of Pentacles. Anong nararamdaman niya? 4 of Wands. Okay? Give me the message. Ano yung nararamdaman ng person mo kapag naiisip ka niya? Meron ditong Ace of Swords. Give me the message. Ano yung nararamdaman ng person mo pag naiisip ka niya? Meron ditong 10 of Wands. Then, Page of Swords. More information. 5 of Cups. Give me the message. And Knight of Pentacles. Okay? Kumbaga, yung nararamdaman ng person mo, sari-saring emosyon. Ayan. Ito lang yung nararamdaman ko. Nagkakaroon siya ng sari-saring emosyon about sa'yo. Yung tipong gusto kanyang bigyan ng attention pero mahirap kasi wala ditong communication. Matagal na kayong walang communication, okay? Ito lang nafe-feel ko. 4 months, 4 weeks, or pwede rin sabihin na 4 years. Meron ditong 5 years, 5 months, then 5 weeks. Then nafe-feel ko din dito, meron din ditong 6 months, 6 years, 10 weeks, 10 months. Ayan. Meron kang person dito na Virgo, Capricorn, and Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, and Pisces, Scorpio, and Cancer. Itong tao na to, kasi lumabas tong si 4 of Pentacles, then sinabayan ni 4 of Wands. Yung bang pakiramdam na nagmamatigas to okay, ito lang yung nafe-feel ko. Pero kahit ito yung nagmamatigas, or sabihin natin na ayaw niya magbigay ng atensyon, ayaw niya magparamdam, pero deep inside, gusto niya. Alam mo yun, yung parang nagpuput ng mask, ganun. Kasi itong tao na to, nahihirapan din siya sa sitwasyon, sa sinapit ng connection nyo. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero humahanap to ng paraan upang makawala sa ganitong posisyon. Wala ditong reunion, walang pagkikita. 4 na buwan, 4 na taon. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, meron ditong 11-11. Nafe-feel ko na meron mensahe para sa iyo yung angel number 11-11. Nakikita ko kasi dito na hindi naging swak or hindi naging okay yung connection kasi meron ditong madamot sa connection, or sabihin natin madamot sa attention. Kumbaga may pagka-selfish tong tao na to. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, itong tao na to, nung nawala ka sa buhay niya, 3 months, or pwede rin sabihin 3 years, okay? Hindi niya nakikita yung oportunidad, or sabihin natin, hindi niya nakikita yung pagmamahal mo, o yung sabihin natin, ikaw lang yung bigay ng love. Ikaw yung nanunuyo, ikaw yung nag-aasikaso sa kanya. Then, alam mo yung tipo na
sinayang niya yung pagkakataon o yung iyong ginagawa sa tao na to. Ito lang yung nararamdaman ko. Kaya itong tao na to, masyado ka nitong tinake advantage or sabihin natin na kinuha niya lahat ng alam mo yun, yung tipo na sobrang pagmamahal mo, nasanay siya ng ganun, na kung saan iniisip ng tao na to na hindi mo siya iiwan kahit na sobra na yung mga ginawa niya sa'yo, naandyan ka pa din. Kaya lang, itong tao na to, sinayang ka eh. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man meron ditong Two of Cups na kung saan kaya niyang gawa ng aksyon kung siya ang mismo ang magdidesisyon or kikilos. Pero nangyayari kasi dito, gusto ka niya, kaya lang ayaw niyang kumilos. Okay, ito na yung nakikita ko dito. Then, Ace of Swords. Wala tong tapang, wala siyang lakas ng loob. Yung bagang may pagkabahag yung buntot, maybe meron kayong pangyayari dito na hindi na resolbahan yung problema. Hindi ka niya kayang ipagtanggol. Ito lang yung nafe-feel ko. Maybe meron ditong kasabwat na ibang tao kung bakit nasira yung connection nyo or merong sumira, na hindi ka man lang pinagtanggol ng tao na to. Alam mo yung ganun. Then, nafe-feel ko dito na itong tao nito, hindi niya tinrabaho yung connection na meron kayo. Kumbaga, pa-easy-easy lang. Kung makikita mo kasi sa Ten of Wands, ito yun, yung kumbaga responsible tong tao na to eh. Kaya lang, dahil lumabas siya na naka-reverse, siya naging irresponsible para sa iyo, para sa connection nyo. Ito lang yung nafe-feel ko kasi nakadepende sa sa'yo or sabihin natin nakadepende sa connection na meron kayo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito, sa Page of Swords, then sinabayan ng Knight of Pentacles, nakikita ka ng tao nito na malakas ka, matapang ang loob, na natatanggalan mo yung mga problema na tinatahak mo or sabihin natin na handa mong ikat yung taong hindi okay para sa'yo. Kasi nakikitaan ka ng tao na to na matapang. Kaya itong tao na ito, hindi niya may offer, hindi niya maibigay yung pagmamahal niya sa panahon ngayon, kasi nakahanda ka dito eh. Ito lang yung nararamdaman ko. Maybe meron ditong pagkakataon or pangyayari na sobra kang nasaktan kaya naging kang matigas dito. Hindi halos lahat makaresonate. Ito lang yung nakikita ko sa card. Pero ganun pa man tingnan natin kung ano pa yung kanyang nararamdaman. Dito sa Oracle, Love Oracle, ano yung kanyang nararamdaman once na iniisip ka niya or naiisip, naiisip ka niya. Ayan. Ano yung kanyang secret or kanyang sekreto once na naiisip ka niya at once na nag-iisa siya. Ganon, okay? Tingnan natin yung pinaka malalim niyang nararamdaman about sa'yo na hindi niya maipahayag-pahayag para sa'yo. Give me the message. Ano yung kanyang malalim na nararamdaman? Ano yung katotohanan para sa kanya? Ayan. Give me the message. Meron ditong open your heart. Nafe-feel ko dito, ito yung gusto niyang mangyari sa'yo, na buksan mo muli yung puso mo para sa kanya. O kaya sabihin na buksan mo yung puso mo para makapasok muli siya sa buhay mo. Kasi narito ka sa Page of Swords, na kumbaga matapang ka eh, kaya mong ikat yung mga tao or yung mga bagay na hindi na kapaki-pakinabang para sa'yo. Pero itong taong ito yung iniisip niya or dinadasal niya na baka sakaling mabuksan yung puso mo. Ayan, ito lang na-feel ko. Ito yung pinaka malalim or mataas na kanyang iniisip para sa'yo na sana nabago ang lahat, yung tipong ganun. Sana buksan mo pa rin ang puso mo para sa kanya, mga ganun ba? Love language, quality time. Nafe-feel ko dito, gusto niya magkaroon kayo ng quality time na kung sana, yung talagang masaya, maayos, payapang pamumuhay. Na kung sana makikita ng mga tao yung pagsasama nyo na may maganda, yung may love affection. Ito lang yung nafe-feel ko, yung talagang true love. Ito lang yung nararamdaman ko. Gusto niyang masaksihan ng lahat
yung pagmamahalan nyo, ayan, yung pananalita. Yung tipong, siya siguro yung tipo ng tao na pinapahayag niya yung kanyang nararamdaman sa mga salita, ganon. Hindi siya yung tipo na showy or sabihin natin na gusto niya yung yung pananalita, mga malambing, mga ganun. Ito lang na feel ko, no. Hindi halos lahat, piliin niyo lang kung person niyo to. Then dito, no, momento. Nafe-feel ka ng tao nito na isa kang regalo mula sa taas para sa kanya. Kasi ikaw ay special. Kaya lang, meron ditong pangyayari na hindi naging maayos yung connection, may naging problema. Pero ganun pa man, ito yung naiisip niya para sa'yo. Ikaw ay special na babae, ikaw ay special na lalaki, okay? Tingnan pa natin. Give me more information. Meron ditong third party. So, ibig sabihin, meron ditong third party or meron ditong nangyari na kung saan nagkaroon dito ng pain para sa'yo. Kung makikita mo dito yung babae, ikaw to okay? Then, ayan. Diba? Magkamuka. Kumbaga, ikaw is special, pero kahit special ka sa tingin ng tao nito, ginawan ka pa rin niya ng nagtaksil pa rin siya. Kasi, yung tipo ba na mismong yung babae na yung lumapit or lumandi sa person mo. Ito lang yung nafe-feel ko, merong ganong energy dito na kung saan may pag-ahas. Ganon. Ito lang yung nakikita ko dito. Pero ganon pa man, ikaw dito ay ayaw mo makipag-deal sa ganitong klase ng tao. Kasi nafe-feel ko dito na once na gumawa ng kalokohan yung person, or pwede rin sabihin ito yung iniisip mo na makakarma din siya. Yung ganun ba yung energy? May pagka-karmic situation. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Ano pang yung mensahe para sa'yo? Then, meron dito guided step to great love. I think dito, sinasabihan ka dito na sundin mo yung inner guidance mo, yung inner peace mo, kasi makakahanap ka ng love, yung great love, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa inner voice, sa inner instinct mo, or sa inner guidance mo, na kung sana, pinupunta ka sa ibang direction na matatagpuan mo yung the right man, right woman para sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron kasi ditong nagloko or niloko. Okay? Meron ditong holiday. Enjoy a change of scenery of spice up your love life. So, meron ditong parating sa'yo na kung sana, magpapainit muli ng iyong buhay, pag-ibig. Okay? I think dito sa bago, maybe meron ditong bagong parating sa'yo na kung saan meron ditong great love na magpapatibok muli ng iyong puso, magpapabuhay muli sa iyong damdamin. Yung bang ganon, yung aalab muli yung iyong nararamdaman. Ito lang yung nakikita ko. May ganon. Okay? Piliin nyo na lamang. Then, tingnan pa natin. Meron pa dito na friendly support. Nafe-feel ko dito, marami talagang humahanga sa'yo. Pamula nung naghiwalay kayo, or sabihin natin na naging single ka, Kasi meron dito mga secret admirer na mga kaibigan mo na humahanga sa'yo. Kasi merong pagbabagong nagaganap sa'yo. I think itong mga to, nakaabang, or sabihin natin na meron ditong lihim na umiibig sa'yo na isang kaibigan na kung saan sinusuportahan ka palagi. Ito lang na feel ko. Okay, give me more information. Okay, tumalsik to. Healing connection. Your romantic will transform your life. Kung makikita mo dito sa larawan, sobrang mainit, Kumbaga, yung taong parating sa'yo, meron siyang healing energy na kung saan yung naging experience mo in the past, matatakluban to.
ng ibang pakiramdam na kung saan magkakaroon ka dito ng transformation para sa'yo. Okay, ito lang yung nararamdaman ko kasi meron ditong romance na meron transformation para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Maybe kaya ka pinagpalit din ng iyong person kasi hindi niya nagugustuhan or nakukulangan siya para sa'yo na naibibigay ng tao na to. Sorry ha, pero ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito na meron ditong may pagka-healing connection na iba yung mararamdaman mo kaysa dun sa past person mo. Ganun lang yung nararamdaman ko dito, no. Kumbaga, may ibang impact, tension, or sabihin natin na merong ibang pakiramdam kang mararamdaman sa new person na to. Tingnan pa natin dito sa isa pang love oracle kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Kasi meron ditong parating, new. Pero ganun pa man, tingnan pa natin kung ano yung iniisip ng person mo sa'yo. It's safe for you to love. Kung makikita mo dito, ligtas kang magmahal muli, okay? Kasi kung titingnan mo dito, meron ditong tao na magbubukas ng pagmamahal sa'yo. Ayan. Separation. Meron ditong pangyayari na kung saan kailangan maghiwalay. Or pwede rin sabihin na kung ayaw mo pa rin dito sa person mo, kasi meron ditong third party. Merong new, or pwede rin sabihin energy to ng person mo, bagong energy. Kasi for almost a year na hindi kayo nagkita, then once na nagkita kayo, parang panibagong pakiramdam ang mararamdaman ng bawat isa. Piliin nyo na lang kasi ito lang yung nafe-feel ko. Kasi meron ditong separation na kung saan pinaghiwalay kayo, then nakikitaan ko kahit naghiwalay kayo, andun pa rin yung energy ng bawat isa. So, ibig sabihin, para itong new start sa inyong dalawa. Maalin, kung ayaw mo magkaroon ng connection sa kanya, ikaw yung tatanungin dito kasi ito lang yung nafe-feel ko. Pwedeng new energy to or siya din ito, okay? Na new start para sa connection na ito. Pero kung ayaw mo, meron ditong new person na parating sa'yo. Ito lang yung nakikita ko kasi nakikita ko rito na marami kang tagahanga, maraming humahanga sa'yo. Sa angking mong ganda or sabihin natin kung paano mo inaalagaan yung sarili mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ano yung iniisip ng person mo para sa'yo? Meron ditong trust. So, ibig sabihin, itong sitwasyon na nararamdaman nyo, kailangan nyo lang ng pagtitiwala sa bawat isa. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong kailangan magtiwala sa process. Meron dito na honeymoon. So, meron ditong ikakasal. I think nyo to, okay? Sa mga gusto ng new, meron ditong ikakasal. Then, dito sa forgiving and learning, nafe-feel ko dito na meron ditong pagpapatawad. Maybe live-in partner kayo before. Ito lang yung nafe-feel ko. Kung meron ditong live-in partner, meron ditong honeymoon or pwede rin sabihin na feeling honeymoon ang mararamdaman mo kasi meron ditong healing connection. Then meron ditong magbabakasyon. Okay, meron ditong magbabakasyon. Then nakikita ko rin dito kailangan magtiwala. Then I think itong person mo hihingi siya ng tawad sa mga nagawa niyang sala sa'yo. Then, nafe-feel ko dito na matututunan mong maunawaan or sabihin natin, matututunan mong palayaan yung sarili mo sa ganitong sitwasyon, then mahil yung past na naranasan nyo. Then, magpatuloy sa present moment na nangyayari sa buhay nyo. Ito lang yung nafe-feel ko kasi once na nakita mo ulit yung person mo dito at
merong ibang nagbago sa kanya, may mararamdaman ka sa kanya eh. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron kang ibang mararamdaman. Keep an open mind. So, sinasabihan ka dito, no, your soulmate may differ from your usual type. Meron ditong new, maybe two, yung parating. Okay? Or pwede rin sabing iisang tao to na may pagbabagong nagaganap sa kanya na hindi mo aakalain siya yun. Yung tipong sa tagal-tagal nyong walang communication, merong paglago na naganap sa tao na to at sa'yo na hindi mo akalain na may pagbabagong na nangyayari sa kanya. Ganon. Ito lang yung na-feel ko. Give me more information. Kasi pwede rin tong aring new energy na nararamdaman ko ay person mo din na may evolve sa tao na to. Nag-i-evolve or mayroong pagbabagong nagaganap. Pero mararamdaman mo naman yan kung mayroong pagbabago sa tao na to once na nakausap mo or nakasama mo. Okay? Meron ditong codependency. So, meron ditong romantic or addiction. Nafe-feel ko dito yung person mo may pagka-obsess or may pagka-addict sa'yo. Yung tipo na sobra yung affection or yung kanyang nararamdaman sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. May pagka-codependent. Children, your love life is being affected by children. So, ibig sabihin, maybe meron kayong anak ng tao na to, na kung sana nakaka-apekto sa mga bata, or yung inyong pagsasama, nagbibigay pighati sa mga bata. Hindi bang pagsasama, yung paghihiwalay nyo, I mean. Kasi nagkaroon dito ng separation, dahil sa babae, may third party. Pero ganun pa man, tingnan natin kung ano yung naiisip niya or ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Once na, yung hindi niya masabi-sabi, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na tumatakbo sa isip niya. Okay? Wait lang ha, meron ditong baliktad. Ayan, ito. Ayan. Okay? Give me the message. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo once na magkita kayo? Ano yung pinaka gusto niyang sabihin or kung ano yung secret. Give me more information. Love me. Okay, ito yung gusto niyang mangyari. Mahalin mo ulit siya. Then, I think before you act. Think before you act. So, sinasabihan ka nito na mag-isip ka muna bago ka mag-react. Ganon. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me more information. I need more time. Gusto niya muna ng oras. May 4. Maybe importante sa'yo ang numero 4. Light. Light. So, I feel this light. Ito yung gusto niya. Light. Magkaroon ng kaliwanagan. Or malinaw na para sa kanya. Or magkakaroon ka ng kalinawan. Ganon. Meron ditong yes. Okay, yes daw. Gusto niya nang malinaw ang lahat. Give me more information. I want to get you drunk. Gusto kanyang lasing. May balak. Gusto kanyang lasingin. Meron ditong 15. Maybe, gusto kanyang lasingin para magawa niyo yung kanyang adhikain sa'yo. Okay? Kasi meron ako nakita ditong addiction. So, ibig sabihin meron ditong nararamdaman. Malalim na nararamdaman. I'm too afraid to talk. Meron ditong takot. Takot makipag-usap. Give me more information. Ay, ang dami. Worry about us a lot. Nag-aalala siya. Sobra siya nag-aalala sa inyong dalawa. Okay? Seek a professional advice. Humahanap siya ng advice sa ibang tao, sa mga kaibigan, or pwede rin sabihin sa katrabaho na nakukwentuhan niya yung istorya ninyong dalawa, Nahingi siya ng professional advice para doon. You are so beautiful. Why do you need me? Masyado kang maganda para sa kanya. Bakit kailangan mo pa siya? Yun yung kanyang... So, ibig sabihin meron ditong insecurity. Maybe na-insecure tong tao na to. Okay? Meron ditong I think so. Yes. Maybe daw
You are so very special. Yung sinabi ko kanina dito, no, very special ka. Tama. Confirmation. Tingin ng tao nito na kakaiba ka, special ka, merong something sa'yo, kaya lang meron ditong ahas na gumulo sa connection nyo na wala siyang magawa. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong walang nagawa. Hanggang nakaramdam ka lang ng pain sa connection na to. Give me more information. Love is the answer. So, ang pag-ibig daw ang sagot. Give me more information. Meron ditong, my life when I started met you. Nagsimula yung buhay niya nung makilala ka. Maybe meron din siyang nakaraan in the past na sobrang pain, then dumating ka sa buhay ng tao na to na doon siya nag-start ng panibagong pagmamahal muli. Kaya lang meron pa rin dito na nanggulo. Okay, meron ng gulo sa connection nyo. Give me more information. Ay, ang dami. Ano pa yung iniisip ng tao na to sa'yo? Ano yung pinaka gusto niya sabihin? Be more selfish, okay? Maybe, ikaw yung tipo ng tao na sobra mo mapagbigay. Kaya, dahil sa sobra mo mapagbigay, wala nang challenge para sa kanya. Kaya, pinapayuhan ko dito na huwag ka masyadong mapagbigay. Ito lang yung nafe-feel ko. Be more selfish daw. Kasi, maybe, ikaw yung umaayos ng connection. So, ngayon, bilang sa kanya, hindi siya nakakapag-effort eh. Kasi ang lalaki, hunter yan eh. Alam mo yun, gusto niya yung effort. Nacha-challenge siya sa isang babae na mahirap makuha. Kaya, itong tao na to, sinasabihan ka nito, be more selfish kasi walang challenge eh. Ayun, ito lang yung nararamdaman ko. I hope you'll wait for me. So, maasa siya na intayin mo siya kasi nagi ka ditong matapang eh, natuto ka na. Nagi ka ng matigas. Kaya tong tao na to, matcha-challenge siya ngayon, okay? Give me more information. I meant what I said. Meron siya nasabi sa'yo, okay? Kung ano may sinabi niya sa'yo, makahulugan yun. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong 2, 5 and 3, maybe importante sa'yo ang numero na to. Meron din ditong 15, 9, or pwede rin sabihin, ito yung birthday ng person mo, 15, 9, 2, 5, 3. Then, nakikita ko rin dito ng 7, 4. Okay? Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Relate siguro tong numero na to sa'yo. O related. Yan. Give me more information. Excuse me po. I want to start a family with you. Ayan. Gusto niya magsimula ng panibagong pamilya para sa'yo. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.